Ay! Luzon, Visayas, Mindanao. Araw na naman ho tayo ng linggo. Aba, akalain mo'y ados na ho tayo ng buwan ng Agosto, the 8th month ng 2026. Ikawalong buwan na pala tayo ngayon, Agosto na. Magandang umaga doon ho sa mga senior high school students na maaga hong nagsipaggising ng kanilang mga bahay para ho doon sa kanilang scheduled na exam ngayon. Particular na ho doon sa UPCAT o yung UP College Admission Test sa lahat ng UP school system sa buong bansa. Luzon, Visayas, Mindanao ho yan. Kanina'y naririnig ko si Ma'am Milky Rigunan dyan sa UP Main, sa UP Diliman. Mukhang si Ma'am Milks ba sinamahan yung kanyang anak, maaga ho at nagkakatraffic ho hanggang dyan sa may CP Garcia. Akalain ho ninyo yun, yung UP ikot pa lang ho na yun na dalawang lane ho yung magkabila nun. Aabutin yung traffic hanggang dun sa may bahagi po ng CP Garcia. Baka nga umabot na ngayon dyan sa may Katipunan. Ganyan ho yung dami ho ng mga estudyante, mag-aaral, mga magulang na nagnanais hong mapabilang yung kanilang mga anak dun sa na mag-aral sa isa sa premyado at nangungunang universidad sa ating bansa, ang University of the Philippines. Good luck sa inyong lahat. Yung inyong paghihirap sa pagre-review pa lang sana masuklian yan ng formal na pagkapasa para mag-aral sa University of the Philippines. At isa ho dyan isa dyan engineer Arti, yung aking yung aking anak na babae, pero doon naman sa UP Tarlac kasi merong extension office, Extension University ng UP Manila, Social Health Service sa Tarlac, sa Barangay San Isidro. 5 years na yan yung UP Extension dyan ho sa aming lalawigan dyan sa Tarlac. Kaya kabilang ngayong umaga si Faith pagbutihin mo ang pag-exam mo. Yung pagre-review pa lang Jesus Maria Joseph, kailangan mo pang bumili ng mga reviewer. Matutulog gabi na, katulad kagabi alas 12 na nagre-review pa. Sana masuklian yung iba pang mga estudyante ho na nagnanais na mag-aral ho sa University of the Philippines. Libo-libo ho yan at ang resulta niyan next year pa ho yan malalaman. Good luck doon sa ating mga estudyante, lalo na ang mga magulang. Mega Balita Linggo. Tuloy-tuloy na ho tayo. Maraming salamat, EP Wina. Tuloy-tuloy na ho ang ating balita at talakayan ngayong araw ho ng linggo. Kung ngayon ay Agosto, ber months na pala sa susunod na buwan. Napakabilis napakabilis ng panahon magbe-ber months na naman. Mega Balita Linggo. At ngayon, narito na ho ang ilan sa mga balitang sinubaybayan ng DCRadio sa nakalipas na 24 oras. Mega Balita Linggo.
Mag-aayon po ang House Prosecution Panel ng 13 mga testigo para sa Article 1 ng Articles of Impeachment ni Vice President Sara Duterte. Ang kaso ay may kaugnayan sa manoy maling paggamit ng 612.5 milyong confidential funds ng Office of the Vice President o OVP at Department of Education o DepEd noong 2022 hanggang 2023. Ayon kay Manila Representative Joel Chua, maring bawasan ang bilang ng mga testigo kung sapat na ang mga naunang testimonya at mga dokumento upang patunayan ang aligasyon. Aniya layunin nilang mapabilis ang paglilitis ng hindi humihina ang kaso ng prosekusyon. Sa susunod hong pagdinig ay maghahain ang prosekusyon ng dalawang auditor ng Commission on Audit o COA at isang custodian ng records ng House of Representatives kung saan tatalakayan nila kung paano ginamit at na-liquidate ang confidential funds. Samantala, sinabi ng kampo ni VP Duterte na handa silang questionin ng mga testigo ng prosekusyon, kabilang si Mary Grace Piatos na pinaniniwala ang isa sa mga nakatanggap umano ng confidential funds. Mega Balita Linggo. Samantala sa iba pang mga balita, hindi sang-ayon si Sandigan Bayan 3rd Division Chairperson Associate Justice Carl Miranda sa desisyong payagang makapagpiyansa si dating Senador Ramon Bong Revilla Jr. Ayon kay Miranda, may matibay na mga ebidensya na malaga ang naging papel ni Revilla sa umano'y maling paggamit ng pondo para sa isang flood control project sa Pandi sa lalawigan ng Bulacan. Noong araw ng Biyernes, July 31, nakalaya si Revilla matapos siyang payagang magpiyansa sa kasong may kinalaman sa umano'y 92.8 milyong pisong ghost flood control projects. Sinabi ni Miranda na hindi kailangang patunayan na personal na nakialam si Revilla sa pagtalakay ng budget sa Kongreso dahil sapat na umano mga kilos na ginawa bago pa maisama ang proyekto sa pambansang budget. Ayon sa testimonya at mga dokumento, si Revilla umano ang nagpanukala ng proyekto at humiling ng listahan at mga proyektong popondohan. At mayroong mga dokumento rin umanong may nakasulat na for funding Senador Bong Revilla. Mega Balita Linggo. Balitang panahon, humuna tayo sa oras na 17 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Bagyang lumakas ang bagyong Luis habang mabagal na kumikilos sa karagatang sakop ng Bicol Region. Sa pinakahuling weather bulletin na hinalabas ng PAGASA, huling na mataan ang tropical cyclone sa layong 275 kilometro silangan ng Daet, Camarines Norte alas 4 ng umaga kaninang madaling araw. Taglay ng bagyong Luis ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometro kada oras malapit sa gitna at pagbugso nga abot sa 70 kilometro kada oras at mabagal na kumikilos pa kanluran timog kanluran. Bagamat inaasang mananatili ito sa Philippine Sea, posible pa rin lumapit o maglandfall sa northern o central Luzon ang bagyo kung magbabago ang direksyon nito. Sa ngayon ay nakataas pa rin ang tropical cyclone wind signal number 1 sa mga sumusunod na lugar. Sa bahagi po ng Polillo Islands, Camarines Norte, northern portion ng Camarines Sur, kasama na ho dyan ang mga munisipalidad ng Caramoan, Presentacion, Garchitorena, Lagonoy, Tinambak, Siruma, Goa, San Jose, Tigaon at Calabanga. Maging ang lalawigan ng Catanduanes ay nasa ilalim din ng tropical cyclone warning signal number 1.
Mega Balita Linggo. Sa iba bang mga balita, bumalik na sa neutral ang kumpiyansa ng mga negosyo sa bansa nitong June 2026. Ito'y matapos umangat ang Business Confidence Index sa 0.0 mula sa negative 25.2 noong Mayo. Ayon sa Bangko Sentral ng Pilipinas, nakatulong ang inaasahang pagtaas ng consumer spending kasabay ng pagbubukas ng bagong school year. Ganon din ang pagbaba ng presyo ng langis at iba pang mga energy cost nang isagawa ang survey. Mas positibo rin ang inaasahan ng mga negosyo sa susunod na 3 buwan at sa loob ng 1 taon dahil sinasahang mas mataas na household consumption, mas madalas o mas malakas na demanda ng mga produkto at serbisyo, maging yung pagbuti ng kalagayang pang-ekonomiya. Yan man, hamon pa rin sa mga negosyo ang matinding kompetisyon sa lokal na merkado, kakulangan sa demand at mga problema ng pinansyal. Mega Balita Linggo. At isa ho siguro dun sa pagpapatunay na kailangan ho siguro alagaan ng ating pamahalaan. Yung pagpapatunay na tumaas na kumpiyansa at pagkuha po doon sa pagpabor ng mga negosyo, lalo na kung galing ho sa ibang bansa. Ay yung wag nang magpatumpik-tumpik o wag magbagal-bagal ang gobyerno doon ho sa pag-aproba doon sa Paksilika. Ayan. Paksilika, nung unang marinig ko yan, malay ba natin sa Paksilika na yan? Kapag ka ho, ito yung isang patunay na may kumpiyansa yung negosyo ho. Yung mga negosyante, lalo na yung international business community sa ating bansa dahil napili ho ang Pilipinas para dito ho balangkasin, dito ho buuin yung Paksilika. Kaya dapat siguro yung information dissemination ng gobyerno ay palakasin sa bagay ho na ito. Itong tungkol ho rito sa Paksilika. Ano ho ba itong Paksilika na ito? Ito yung kasunduan o agreement na pinangungunahan sa pamamagitan ng inisyatiba ho ng bansang Amerika. May 35 mga bansa na ho rito eh. Yun hong layunin ho nito, yung palakasin yung pong global industry sa critical minerals. Ang critical minerals yun yung mga mahahalagang raw materials gaya ng nickel. Alam ho ninyo yung nickel, ang number 1 na producer ho niyan na pinagkukuhanan sa buong mundo. Take note buong mundo ho yun. Ang Pilipinas, pangalawa lang ho yung ibang bansa ho rito sa Asia. Kung di ako nagkakamali, yung Indonesia ho yata Etong nickel ho na ito, yung mahalagang sangkap sa paggawa ho ng cellphone, ng chips, ng baterya. Yung baterya ho ng mga electric vehicle, yun ho yung mga ginagamit na nickel. Pag binuksan ho ninyo yung inyong mga cellphone, nakikita ho ninyo yung mga maliliit ho na mga gamit doon. Mostly ang minerals na ginamit ho doon ay nickel. Tayo ho, yung mga minahan ho dyan sa parte ho ng Palawan, parte ng Visayas at parte ng Mindanao, dito ho nang gagaling sa ating bansa. Ang ginagawa ho natin, ini-export ho natin sa mas maliit na presyo. Tapos ibinabalik din sa atin sa mas mahal ng presyo. Ganon ho yun. Yung nickel na yon. So, ang sabi ng Amerika, dahil sa kanyang inisyatiba,
Kasama yung 30 iba pang mga bansa na kanilang mga kaalyado. Parang ganito, para simplihan lang ho natin, parang magkakaibigan. Halimbawa ako, kasama ko si Engineer Arty. Hindi tayo magtayo ng aling goring doon sa isang lugar na ito. Saan tayo kaya pwede? Kung 35 tayo, kung marami pa tayong magbabarkada, napag-isipan ho na magtayo. Para bang ang sinasabi lang, eto ako. Ito yung may bibigay ko. Bilang ako si Engineer Arty, bilang ako si Amerika. Ito yung may bibigay ko, poponduhan ko yan. Ikaw naman, paring Pilipinas, ano naman ang mayaambag mo? Doon ho pumasok yung pag-o-offer ho ng ating bansa, pag-o-offer ng Pilipinas, doon ho sa Clark City, dyan ho sa Tarlac. Yung Clark City ho, usually ang alam lang ho natin yung matandang Clark o yung lumang Clark ay doon ho sa lalawigan ho ng Pampanga. Magkatabi lang naman ho yan ibato mo lang yung bato na galing ho sa may Pinatubo. Kung ikaw ay nandyan sa Pampanga, abot na ho hanggang doon sa Camp O'Donnell, doon ho sa amin dyan sa lalawigan ng Tarlac. Napakalawak ho ng lugar ho na yon, na nung mga panahon hong sumabog yung Mount Pinatubo, akala mo ay impyerno ho yung lugar na yon. Naranasan ko ho yung uulan maya't maya, hindi po tubig, ulan. Ang uulan ay mga bato, mga buhangin. May malalaki, may mga pipino. Ganon ho yung lugar na yon. Ngayon, na-develop. Alam po ba ninyo na yung lugar ho na yon, yung Clark City ho na yon, ang laki na ho ng negosyo ho dyan. Dyan ho itinatayo yung napakarami hong mga proyekto ho ng gobyerno. Alam mo ba ninyo, nung pumutok ho nung tumama sa atin, sa buong mundo yung COVID-19 pandemic, ayun, naisipan, pwede pa lang, dito na lang tayo magtayo ng virology center natin. Ang sabi ng gobyerno, noong nakakaraang panahon, ayun, mayroon hong itinatayo doon, yung National Virology Center. Doon ho ng Department of Health ng gobyerno ho natin. At maraming iba pa, maraming mga kumpanya ho ng eroplano na malalaki sa buong mundo, doon ho itinatayo. Ang dami ho doon. Ngayon, itong Paksilica ho na ito, na bagamat nagkalat ho yung napakarami hong mga mali-maling impormasyon, kaya dapat hindi ho magpapahuli yung gobyerno sa pamamagitan ng Presidential Communications Office at ng iba pang mga ahensya ng gobyerno na may kinalaman sa pagninegosyo, na wag pa una dito sa napakaraming mga vlogger na nagtatalakay ho ng usapin tungkol ho rito sa Paksilica na ito. Meron ng isang vlogger, Engineer Arty, tinalakay ba naman ang mga apektado raw, yung mga katutubo na dumagat yata yung binang. Kailan pa naman nagkaroon ng dumagat dun? Hindi na alam yung pinagsasabi nila. Mga Aitahu yung mga nandun na mga marunong magkapampangan at marunong nang mag-Ilocano. Sila yung mga katutubo, mga kapatid nating nandun ho. Sila yung dun ho nananahan. Hanggang binabanggit pa nila, ang dami daw bilang ng mga katutubo na apektado. Alam ho ninyo, noon hong buuin yung BCDA, nung i-develop ho yung Tarlac City, Clark, wala na hong nananahan hong mga katutubo ho dyan sa lugar ho na yan. Wala na ho sila, wala na hong ancestral domain ho dyan. Wala na ho, puro mga negosyo na ho yung mga nandyan at yung mga dinidevelop hong mga lugar. At ang portion ho nun ay iaambag ng Pilipinas para dun sa pagpoproduce ng mga chips at artificial intelligence. Siyempre, kapag may tatayo kang negosyo, may negatibo rin namang epekto. Kahit saan naman ho yan magtayo ka lang ng isang malit na negosyo sa isang lugar. Mayroon nga dyan, may mga negatibong epekto ho yan. Lalo na ho ito. Pero tingnan ho natin kung ano yung maganda namang epekto nito sa ating bansa. Yung mayaambag na negosyo. Yung ikangay may bibigay sa ating ekonomiya.
Ilang negosyo? Siyempre, iba-iba yung binabanggit. Ang sabi ng, kung gobyerno ang tatanungin mo, sasabihin millions of jobs, million na trabaho ang mapuproduce. Kung sa Amerika at sa Japan naman, kung sinasabi tens of thousands of new jobs ang mapuproduce. Ganun ho talaga. Talagang marami ho na mapuproduce na trabaho po dyan. Dahil siyempre kung nasaan yung mga itatayong yan, ang lawak niyan is 4 acres, sabi ng Amerika. Itatranslate natin yan sa panukat natin na hektarya, nasa 1.6 hectares. Ganun ho kalawak. At napakalawak mo ng lugar na yan. Ang daming mga dinidevelop po dyan. Siya na nga ho sinagawa yung Southeast Asian Games nung panahon nakarang administrasyon. Diyan na ho ginawa. Bueno, mag-commercial lamang ho tayo. Talakayin pa natin itong paksili kahuna ito. Meron na po tayong 30 minuto makalipas ang 6 ng umaga. Ang oras na yan ay hatid sa inyo ng